Yun na nga no mga kabong no, so nandito tayo sa bago nating mini studio na pinagawa natin lately no, kaya hindi tayo na masyado nakapag-upload. So ito no, gusto ko lang share sa inyo itong ating masabi natin itong reaction or komento dito kay JP Abisilla no, the main character in the house ng Starbucks ay nawala ng loyal customer. Sangka pa, 'di ba? So ito basahin natin yung kanyang yung kanyang post no. This is a public naman no, June 2 ito. So ngayon nagre-record tayo June 5 no. Actually lagi lumalabas dun sa Facebook Facebook newsfeed no, yung JC. Kaya medyo curious ako no, ito pala yung post no. So to basahin natin Starbucks lost a loyal customer today no, with exclamation point yan Yung Starbucks, so nakatag pa yung Starbucks diyan Starbucks has always been my go-to place to relax. Makaka-relax po sa parang nakailang nakailang punta naman tayo dyan sa Starbucks sa mga corporate meetings mga client meet up. Hirap mag-relax dyan boy kasi marami kang titingnan na yung status ng iba, di ba? Relax ba sila or laptop, iPhone. Kasi Starbucks, alam naman natin na status symbol to ng mga elite, tsaka yung mga nag-i-elite-elitan, yung mga nagpapanggap na they have it, na meron silang it factor, kaya dito sila sa Starbucks na nagkakape So sabi niya rito go to place to relax, read, get some work done, and enjoy a good cup of coffee. I'd almost call myself a loyal customer. I said almost because I also regularly go to Boss Coffee. Boss Coffee. Parang parang alam mo Starbucks kasi masyadong cheap kung gagawin nila itong parang marketing stance Itong si JP Abisilla, di ko alam kung anong trip nito sa buhay pero tingin ko more on advertisement ito ng Boss Coffee. Tingin ko lang kasi Starbucks hindi man ito napatol sa mga ganitong marketing stance kasi hindi naman na kailangan mag-marketing ni Starbucks go-to place talaga to ng mga elite people yung talagang may pera na para pumunta doon. Yung Boss Coffee hindi pa ako nakapunta dyan actually. Hindi natin alam kung same level ba siya ng ambience ng Starbucks kaya niya binanggit dito kaya napunta siya doon or what not, diba? Pero binanggit dito yung Boss Coffee But today was the first time I left Starbucks disappointed. Bakit naman kaya na-disappointed si Boss JP Abisilla I ordered a grande cafe americano and a cinnamon Danish. Hindi natin alam kasi hindi naman ako na-order talaga sa Starbucks pero sounds like sounds like yayamanin grande cafe americano and cinnamon Danish. Galing. Ewan kung talagang in-order talaga niya or first time yung umorder niyan. Natin alam. Tapos sabi niya, planning to stay a while and read the queue. The queue wasn't too long. When it was my turn, the barista asked for my name as usual. Kasi talagang napunta talaga siya doon. Bigay na nasan sa kanya yan. And wrote it on the cup. When he set the cup down, I saw it read Jade. So JP Jade. Parang layo nga naman. Sige, pagbigyan natin. I corrected him saying it should be JP. No apology, he crumpled the cup and grabbed a new one. I even spelled out the initials. It's JP, capital J and capital P, J for Juliet and P for
Papa JP. So kasi yung mga yung mga empleyado no sa mga ganitong establishment, kasi minsan may mga pinagdadaanan din yan, hindi natin masabi, baka may problema yung kausap niya kaya hindi nakuha agad yung kanyang request nung big deal, yung pangalang JP na Juliet and Papa, no, JP. After that, I handed over a 1,000 bill for the payment. He asked if I had smaller bill. I didn't, but I offered to get the change later since I'd staying there anyway. He borrowed my receipt perhaps as a reminder, but ended up giving me the change right then. And yet he still kept the receipt with him. So, syempre, yun yung palatandaan na kung umorder ka naman talaga, kailangan mayroon kang hawak na katunayan na nabayaran mo na siya, and then pupunta mo, like example, pupunta ka ng McDo, bibigyan ng number, di ba? Tapos pagpunta mo doon, pag-claim mo, tsaka ibibigay yung receipt sa kanya, nandun yung receipt. Kung ano ba, tinatawag, hindi ko rin talaga alam kung anong sa yung dyan, yung parang queuing or kalakaran sa Starbucks. Hindi naman talaga tayo dun literal, no, na lagi nandun, no. Pag may mga may mga corporate events lang, may mga meeting ganyan, at hindi pa ako yung na-order, yung cash advance dun para sa meeting, nakikiinom lang tayo, nakikinig lang tayo dun pag may mga corporate meetings and events, So sabi niya doon, I waited for my order. A few minutes passed and I heard a barista call out in unpleasant tone, no? Cafe Americano for JC. Ito mahalaga to, no? Sa mga sales people, yung tone talaga malaking bagay yan, Kasi ako matagal ako sa sales, and sa collection. Alam niyo naman yung channel natin. So, kukwento ko sa inyo, kaya ako tumagal sa crediting collection. Kasi napag-aralan ko na yung mga Tagalog na customer at mga Bisaya na customer, medyo meron yung clash talaga. Kasi yung mga hawak kong kolektor na Tagalog, once na nangungulekta sila sa customer naming Bisaya, medyo magkakaroon ng dispute dahil inaakala ng kolektor na Tagalog, na dumaki sa Maynila, na yung customer naming Bisaya ay galit. Well, yung tone lang talaga ng mga Bisaya, mga matitigas talaga, Kasi ako Bisaya din ako, kaya naintindihan ko na nagigets ko yung tone ng mga Bisaya, kasi nga sanay tayo makipag-usap sa Bisaya dahil lumaki tayo sa Cebu and Mindanao. So ngayon pag ako pinupuntahan ko yung customer na Bisaya, so kinakausap ko yung Bisaya, syempre, so kakaintindihan kami. Kaya maraming, halos kalahati yata ng customer dito sa Maynila mga Bisaya. So malaking bagay talaga yung tone, yung diction, ganyan. Kaya dapat talaga pag nasa pag nasa harap ka ng yung forefront ka, kailangan talaga may lambing, may rapport ang tawag doon sa mga sales people ng marketing, rapport. So ito si JC, siguro sabi nga yung barista siguro may pinagdadaanan, hindi natin alam, di ba? Baka nagmamadali or may personal na issue, problema. So para sa kanya siguro unpleasant yun, kaya yung pagiging main character niya, talagang lumabas, tuloy natin. I didn't react. It wasn't my name. JC and JP, nga naman, isang letra lang yon. C and P and difference, capital J and capital P, I didn't react. It wasn't my name. I assumed someone else had a similar order. After several more minutes and addition of a cinnamon Danish to the tray, I started to wonder, is still JC was being called repeatedly and coldly with no one stepping up. So nga naman, wala naman pupunta talaga doon kung hindi talaga i-order nila. So itong the main character, JP Abesilia, syempre kahit naman ako, sa McDo, di ba, nag-aantay ka sa McDo, sa queuing ng McDo,
umorder ka ng ganitong, alam mo yun eh, di ba? Yung nilalagay doon. Kasi observant ka talaga. Una-una syempre, gutom ka, di ba? Kaya gusto mo nang kumain. Kaya ka pumunta doon sa establishment, or siya, gusto niya mag-relax, magkape. Kaya medyo, syempre, sensitive siya doon sa nilalagay sa tray, no? Pero GCGP, pwede naman pumunta na lang doon, you know? O, akin ba to? Di ba? Order ko ba yan? O, biniyaran ka naman yan, ganyan. That's when I realized they meant me. No? Frustrated and disappointed, I decided to walk out without claiming my order. It's been about 30 minutes now. I imagine they're still calling out JC for an order that's probably headed to the garbage can soon. Sorry, Starbucks. Hashtag Starbucks. Today, you lost a customer. And the hell naman, they care ng Starbucks kung mawala ka. So ito, marami nag-react. Magbasa tayo ng ilang comments dito. Actually, itong post na to, meron itong 260,000 na hahaha reaction, no? 3,000 na thumbs up na reaction, and then 481 na natuloy yung luha, 391 na galit, gulat, the rest nun may heart pa, no? So anyway, magbasa tayo ng comment dito. Ito, nasa pinaka newest. Kung gusto mong correct pangalan mo, ipakita mo na ID next time para sure, no? Feeling Try mo mag-SB almost everyday, hindi magkakamali yung basis sa pangalan mo. Dahil for sure, halos lahat ng staff kilala ka na. At never din silang magkakamali sa order mo kasi hindi ka pa man nagbabayad, alam na agad nila yung usual order mo. Ganyan kapag loyal customer ka. No, sabi to ni Sam Edric De Jesus, no? Nasa pito ka pa lang, nag-hi na sila sa'yo kahit nga kilala ka nila. Ganyan talaga kapag loyal customer. Subukan mong itanong kung sino si Sam sa Starbucks, SM Makati. Kahit sino pa sa kanila, sina Grace, Josh, Richie, Nico, at iba, kilala nila ako. At kilala ko rin sila. Kasi yung mga legit loyal customer ako. Ganyan yun, JC. STJP pala. No? Sabi naman ni Sam John Carmona, naalala ko, pinost ko rin sa wall ko yung Starbucks dahil hindi pantay na trato dahil sa customer nila. Palagi akong inutusan ng boss ko na dyan bumili ng kape nila. May service akong motor at on the go. Ang palagi ang order ko, yung order kong kape, palagi nilang nilalagay sa paper bag. Kahit na alam nila na nakamotor ako at kahit humingi ka pa ng mga crew niyan ng bag na may hawakan, wala silang pake. At ang nakapagtaka pa doon may bayad daw, samantalang yung rider ng Grab at Food Panda palaging asa may paper bag na may hawakan nila nilalagay yung order. Sa anong pinagkaiba nun, same lang naman kaming nakamotor. O nga naman, sabi ni Sam John Carmona, wala, inutusan ka ng boss mo, wala magagawa doon, no? Tapos sabi ni Limnel Hemnadi, we feel you, JC. Starbucks lost a stupid customer today, sabi ni Orden. Ako, hype talaga itong out from the blue, or out from the blue, itong si GP Abyssilia na feeling disappointed. Out of from the blue, trending tong kanyang post na to. Pero tingin ko to, marketing stance to para sa akin, marketing stance tong post na ganito, na syempre ikaw naman talaga madadala talaga yung emotion mo kasi nga syempre pumunta ka rin sa lugar na to, or hindi ka pa naman sa ganitong lugar, mag-wonder ka, ganito pa talaga yung pili, makapunta nga, kasi hindi man talaga sa mga tulad ko ng ordinaryong tao lang, hindi man tayo afford talaga na laging pupunta sa ganyang lugar. Actually, di ba pupunta sa ganyang lugar magkakape, kasi part ng trabaho, kaya nakakapunta doon. Gusto ko ba doon sa mga gedli na mga titinda ng mga ng mga kape, kaysa dyan sa Starbucks, kasi ang layo ng presyo, mga itong post, dala talaga yung damdamin mo dito, kasi nga
si JP Abisilla talagang the main character eh. Yung dahil sa C, dahil sa P, na difference, no? Nag-trending to yung the main character syndrome na tinatawag. So, welcome nga pala, no, Sir Bong, sa ating studio, no? Actually, ano to, yung kama, hindi ko pa naayos. So, improve pa natin tong ano na to, tong studio na to. So, anong ikaw, anong masabi mo sa ganitong kaganapan dito sa social media? O, comment mo naman down below. Come on, let's go.